Sino nga ba ang unang aktor na lalabas on the stage? Please watch this. Ko Moon Young, a children's book author with antisocial personality disorder. A character we all loved. One of the country's most sought-after actresses is about to take on this coveted role. Anne Curtis is all set to show her take as Emilia Mia Hernandez in the Philippine version of one of South Korea's highly popular series, It's Okay to Not Be Okay. Please welcome our Mia for It's Okay to Not Be Okay and Miss Anne Curtis! Hello, Anne! Diyosa naman talaga. Grabe. Go ahead and grab your mic and please say hi to everyone. Hello, good evening po sa inyong lahat. I'm so excited to be here and officially be announced as one of the cast members of It's Okay to Not Be Okay. Kitang-kita sa ngiti niya kung gaano siya ka-excited talaga for this project and she will be talking more about that later. Of this cast, please watch this. Moon Sang-tae, an aspiring illustrator with a traumatic experience. A character we all cared for. Carlo Aquino is ready to show his versatility as he takes on a challenging role as Matthew Matmat Gonzalez. It's okay to not be okay. Please welcome Matmat, Mr. Carlo Aquino! Hi guys, good evening. Thank you for being here. Excited, tsaka kinakabahan ako. Yun, thank you. Gusto ko yung medyo parang nawala ka din sa ating storybook Yes, set. ganda, no? Diba? Ang ganda. Kanina nakita ko sa photo, sabi ko sobrang ganda naman ito. Moon Gang-tae, a responsible brother, a caring son, a character we all rooted for. Joshua Garcia is here to make a statement and achieve new heights in his acting career as Patrick Patpat Gonzalez. It's okay to not be okay. Eto na siya, it's Pat, Mr. Joshua Garcia! And hello everyone, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras ngayong gabi. And nakaramdaman ko ngayon, I'm really happy, excited, and of course kinakabahan ako. And ayun, sana po mag-enjoy tayo ngayong gabi. Thank you so much. Line, sinong magdidirect ng Filipino adaptation ng It's Okay to Not Be Okay? And tonight we are making it official. Please welcome the box office director, fresh from the success of the hit series Can't Buy Me Love, Direk May Cruz Alviar. There she is, your director for the Filipino adaptation of It's Okay to Not Be Okay. Direk May, welcome! Hello, good evening everyone, and to everyone who's here, thank you so much for making time to be with us tonight. And yes, it's official. Yes, it can be IG official now. Direk May, congratulations at dahil ikaw ang nauna dyan, ikaw ang una kong tatanungin ayon kay Miko Del Rosario. Agad-agad, Direk May, how does it feel? She really gave a heads up for this role. Ganon niya kagusto magawa yung project na to. Yes. So, the moment I watched this series in 2021, I actually called Viva, my manager, Miss Veronique, and asked her, Ate, kung magbabalik akong sa series, parang I think I would like to do It's Okay to Not Be Okay. Can Viva please check if we could get the rights for it? After a week, bumalik siya sa akin. Sabi niya sa akin, Anne, nasa ABS na siya. Sabi ko, oh, so sabi ko, okay, well, if ever hindi matuloy, guys, keep me in mind. And then, Pero eto na nga, mukhang nakatadhana. So this project was offered to you a while back.
And you said yes. And in fairness, ang dami na nangyari between then and now, pero hindi mo binitawan yung project na to. Bakit? Nalaman ko kasi through friends na sobrang ganda nung character ni Matmat. Sinabi ng handler ko na isa sa mga favorite niya yung series na to, na wag ko daw pakawalan, and sabi nila na matcha-challenge ako, and yun yung gusto ko as an actor, na ma-challenge ako. I'm up for the challenge, and yun, kaya hindi ko binitawan. Gusto kong masubukan, gusto kong gawin. And you said it, it's a very, very challenging role. How are you preparing to As be of na, Matmat? ngayon, pinapanood ko yung It's Okay. Tapos, by next month, I believe, mag-immersion kami. Kasama ko si Direk May, aaralin ko. Dahil nga mayroon autism syndrome disorder level 1, si Matmat. So, kailangan ko malaman kung paano sila. Grabe yung mga roles. Hinamin kanina na medyo nervous talaga siya kasi, Joshua, your last project was half a year ago. Yes, November nag-end yung last project ko. And before that project kasi, if you remember, tuloy-tuloy yung Joshua Garcia, pak, diretso. And dito, medyo napahinga ka. Napahinga So sabi naman. mo kanina, ninenervyos ka kasi... Babalik na ulit sa series. Parang napahinga yung arte ko eh. So parang diesel eh. Alam mo yung kailangan palagi mong ginagawa. Ayan. Sabi niya, paano pa daw kasi kaya siya, di ba? 6 months, 10 years. Ikaw, Carlo, last series. How many years ago? A year ago. Iba-ibang level. Direct may good luck sa different levels that you will get sa seryeng ito. So yes, Joshua, of course, si Kim So-yoon, isa sa mga pinakamalaking actors of Korea right now. Do you feel any pressure right now? Of course. Oo naman, nandun yung pressure. Pero sa ngayon, nagpo-focus na lang ako dun sa role ko na sana mabigyan ko ng justice yung role ko kasi mas maikikwento namin yung kabuuan din ng story kasi mas mahaba din yung sa atin, di ba? Ayan. So, focus muna ako dun sa pag-prepare ko sa role as Patrick Gonzalez. Ayan. Speaking of preparing for the role, last question, Joshua. Natanong ko na din to, I think, sa'yo a few months ago. Kasi part ng inaabangan dun sa series na si Kim So-yoon, may pa-abs. Joshua Garcia, are you ready for the pa-abs Ayun na nga. scenes Nung sa nag- Philippine adaptation? Nung nag-team building kami, sabi ko kay Direk May, hindi ko pa napanood. Napanood ko yung episode 1. Episode 1 pa lang may abs na. Sabi ko, pinatay ko agad ang TV, nag-workout na lang ako. Yun na lang yung preparation. Pero Agad-agad. nandun na yun. So, syempre, nag-prepare ako, nag-workout ako ngayon. Pero I think mas malaki yung importansya nung mas emotionally prepared kami. Kasi iba rin yung itatakil naming story.